college. Bakit siya nagni-networking? Di ba yan ang mga gawain ng mga taong walang pera, wala ng pangarap? Meron ako. Bottom line po ma'am, nasa sa inyo po kung ano yung pinaka-goal nyo. Ang goal nyo lang meron maidikit na diploma sa sa bahay ninyo. Meron naman pong recto, mas madali. Paggawa ko, idikit mo na lang doon. But end of the day, the important thing is, ako, pag nagkaroon na po ako ng anak, anong tawag niyan? I'm willing na kung anong gusto niya, kung anong trip niya, hindi ako magdadaan sa basic na flow ng isang normal na tao na sinasabing normal na partner. Kung siya pansin niyo yung bata, may mga bagay na magagaling siya. Sobrang galing niya. Nung pinakialaman na wala yung talent niya. Sabi ko nga, pinaka-perfect explanation ko na lang, bakit ang bata iwanan mo ng cellphone? 10 years old, hindi marunong, wag mong turuan, iwanan mo, marunong na mag-text, nakaka-call, nakaka-games. Bakit yung 50 years old na nag-aral na ng elementary, high school, college? Tama. Ang dami na niyang na-meet na tao, ang dami na niyang learnings na dapat mas marunong siya at madali siyang matuto. Nung tinuturuan pa mag-cellphone, anong sabi? Ang hirap-hirap nito, anak, nung panahon namin kasi wala naman nito. Kasi most of us, we always live on the past. Maraming tao, alam mo, nung panahon ko, magaling ako. Panahon mo yun, tapos na yun. We don't need to live on our past. We don't need to live on our future. We need to live today. Ito yung buhay mo. Question pa po. Sige, sir. Kasi sabi mo kanina. Para marinig. Kasi sabi mo kanina na susuportahan mo ang anak mo kung anong gusto niya. Paano kung gusto niya talagang mag-aral ng traditional way ng education natin? Anong sasabihin mo? Anong advice mo? If I'm going to have a child, ang bibigay ko lang lagi sa kanya is mga options na ito pwedeng mangyari, ito pwedeng mangyari, guidelines lang, and it's up to him to decide. Kasi ang learning sometimes, kahit ang isang tao sobrang tigas ng ulo, hindi mo siya pwedeng pilitin na magbago. Darating ang point na magbabago yan sa tamang pagkakataon, sa tamang panahon, and you just need to show him na if ever ito, parang downline yan eh. May downline na matigas ulo, hindi upline, ito gusto ko, ito effective sa akin. Huwag mong kontrahin. Hayaan mo lang, sabihin mo lang, okay, sige, kung effective para sa'yo, gawin mo. Basta if ever mayroon kang nangyaring hindi maganda sa'yo, sabihin mo lang ako, nandito lang ako to help and to guide you again. Ganun lang kasimple. Hindi mo kailangan manduhan. Question pa po? Sige po, sir. Hindi. Kasi habang wala pa naman siyang ginagawa, pwede mo siyang gawin ng traditional na ipag-education. Pero if ever sa akin, mas gusto ko home study. Kasi ang problema paminsan, pag hinalo mo yung bata, sa iba-iba kasi ang breeding ng kada bata. Kung ano yung breeding ng magulang, madadala ng bata. Yung bata hindi naman palamura, since palamura yung nanay, nahawa, nung naging classmate ng anak mo na hindi palamura, naging palamura din anak mo. Kaya sometimes walang masama expose mo siya, mas magandang expose mo eh. Kaya ang bata tumatagal ang growth kasi tayo din may kasalanan. O anak, huwag ka makipag-usap dyan, usapan to ng mga tatanda. O imbis may expose siya, pansin mo ang bata, pag pina-expose mo kahit kani-kanino bata pala, makita mo ang bilis matuto magsalita at magugulat ka na lang bigla ang lalalim na ng mga sinasabi. Sino ang nag-suppress tayo? Sa school, pinagsama-sama yung magkakaedad. Anong pagiging learning nila sa bawat isa? Wala. Kasi pareho lang yung pinapanood nila, pareho yung ginagawa nila. What if ihalo-halo mo yung bata sa matanda? May mga araw na ganon. Imagine mo yung learnings na ganon. Pansinin mo pag nag-networking ka. Isa lang sinasabi, 6 months after ka mag-networking, lahat ng mga kaibigan mo, kahit negative or hindi, ang sasabihin, ibang-iba ka na. Dati hindi ka naman ganyan mag-isip. Dati iba, yun na lang nasasabi nila. Bakit ganun kabilis yung changes mo? Kasi nga ang dami mong namimit na tao na iba't iba. May mamimit kang mayaman, may mamimit kang pilosopo, may mamimit kang mapangarap, halo-halo. Napapabilis yung growth mo as a person. Bakit nagiging napakabagal? Sobrang busy tayo dito. Kaaabang sa mga nangyayari.
Tama. Mga skandal, mga nangyari. Andyan, anong nangyari? Patingin nga. Pero yung iba na magaganda, wala kang pakialam. Pakialam ko dyan, hindi yan importante. Yung importante ito lang na nineglect natin. Yung hindi importante naman, yun ang inaabangan natin lahat. O impeachment. Bottom line, end of the day, magkakataluan dyan. Hindi naman sa pinipresentang ebidensya. Magkakataluan yan kung ano magiging desisyon ng mga senators. And end of the day, kahit ang magkaroon ng impeachment, mahirap umangat ang Philippines dahil sa 1987 Constitution. Bawal mag-invest ang isang foreigner dito sa Pilipinas na magkakaroon siya ng 100% shares. Magiging 40% lang lagi ang shares ng foreigner. Eh, sino mag-invest niyan dito? Tingnan naman parliament. Katulad ng Singapore, katulad ng British, sila napaka-successful nila. Bakit ayaw magkaroon ng 100% shares ang mga foreigner pag nagtayo sila ng negosyo kasi maaapektuhan yung mga tycoons natin? At normally, sila din na may-ari nito. Kaya ikaw control nila ang ibabalita. O huwag may balita, baka matira tayo. Iba yung balita mo. Ito, pag takpan mo na lang, iba na lang. Yung ano na lang, intriga sa ibang artistang pag-usapan para nandyan yung mga tao. Yung pinaka dapat pag-usapan, hindi na pinag-uusapan kasi nga, natatakpan. In journalism, good news is bad news and bad news is good news. Pinatay si ganito, minasakar si ganito, front page. Tumulong si ganito, back page. You see, mas tinatakot tayo ng tinatakot. Mahirap yumaman, hindi po yan. Ang pagyaman po nasa sarili mo. Hindi po nasa country, hindi po nasaan. Kasi sabi nila, kung ang pagyaman nasa Amerika, bakit inimbento pa nila ang beggar? Di sana walang naging mahirap sa Amerika kung ang pagyaman nandun. Hindi, kahit saan. At don't you know, mas maganda nga ang buhay sa Pilipinas. Sa Amerika, pag wala kang trabaho, patay ka doon. Dito, kahit wala kang trabaho, magtanim-tanim ka lang, mabubuhay ka. Philippines is one of the, pag na-compare ko, ang Amerika wala pong natural resources. Ang Philippines, we have plenty. Kaya lang, nagiging tamad lang kasi ang Pilipino, magsasabi pag nire-record mo busy, pero pag dito, updated sa lahat. Ilang oras nanonood ng TV, pero busy yan. Question po. Sige po. May microphone ba tayong tawag yan? Wireless? O sige, wala daw. Yun nga ang isang reason. Yun na nga eh. Sinasadya nilang gawin para yung tao maging bobo pagdating sa income, para mas madaling makontrol. Kasi nga ang school, this is a factory of workers. If you want to become a successful workers, school ang karirin mo. Kasi totoo magiging napakagaling mong empleyado. Yun ang reason niya. Kasi sabi ko nga employment, it is designed not for you to become rich. It is designed for you to work for the rest of your life. If you want to work for the rest of your life, employment is a very, very good vehicle para mangyari yun sa buhay mo. But if you want to have a freedom, hindi po employment. Kasi pansinin mo, bakit ang sweldo sakto lang palagi? Kasi pag binigyan kita ng sweldong sobra, lalayas ka sa akin, makakaipon ka. Pero pag sineldong kita ng sapat lang for this day, babalik ka the following day. Bigyan kita ng sweldo mo sapat lang for the 1 month, babalik ka sa akin the following month. Kung bigyan kita 1 year, babalik ka sa akin. Tuwing balik ka ng tuwing balik. Ikaw nagtatrabaho, ikaw nagpapagod, ako walang ginagawa, ako yung mayaman. Yan ang reason doon. Question pa po. Last 4 questions bago tayo anong oras ba? Sige po. Wait. I need to be clear. Hindi po sa hindi namin ini-encourage na ang isang tao hindi mag-employment. We're just giving you options kung ano yung gusto mo, kung ano yung goal mo. Kung ang goal mo yumaman, hindi po employment yung sagot. Kasi wala pong yumaman na isang empleyado na walang sideline. Lahat po ng yumaman na naging empleyado, nagkaroon ng sideline. And if you want to become rich, ang employment po is dinadaanan lang, hindi tinatambayan. Okay? It's not bad to work.